Sa sumunod na eksena, makikita na lumabas na si Tian mula sa tubig, at ginawa niya ang kanyang makakaya upang makahinga. Napansin ni Tian na hinahabol pa rin siya ng mga immortal jellyfish. Tumalon siya mula sa tubig at inactivate ang kanyang speed talent. Tumakbo si Tian mula sa lawa at dumistansya na sa lugar. Sa sumunod na eksena, makikita si Tian na pumasok sa isang kuweba. Pagdating sa kuweba ay agad siyang umupo at napabuntong hininga. Nakahinga ng maluwag si Tian dahil nakalayo na siya sa lugar. Nagpasya siyang effuse kaagad ang kanyang bagong talento. May lumabas na status window sa harap niya, at nagtanong kung gusto niyang effuse ang pinakamataas na talento sa pagpapagaling. Tinanggap ni Tian ang request na ito. At kaagad, isang kislap ng kidlat ang gumalaw sa kanyang katawan. Napangiti si Tian nang mag-fuse na ang talento sa kanyang katawan. Napagtanto niyang nasanay na ang kanyang katawan sa sakit ng talent fusion. Matapos makaranas ng sakit sa loob ng ilang sandali, ang talento sa pagpapagaling ay sa wakas ay sumanib na kay Tian. Ngayon si Tian ay nagtataglay na ng isang pinakamataas na talento sa pagpapagaling. Natuwa si Tian nang masaksihan na mas madali ang proseso ng pagsasanib. Nagpasya siyang subukan ang kanyang bagong talento. Napansin ni Tian na mayroon pa siyang sugat na dulot ng immortal jellyfish, na lubhang nakakalason at nakamamatay. Ang isang maliit na halaga ng lason ay maaaring pumatay ng isang normal na tao. Nagpasya si Tian na gamitin ang kanyang bagong talento sa pagpapagaling para mawala ang sugat. At kaagad, inactivate niya ang kanyang talento sa pagpapagaling, at gumaling ang kanyang sugat. Parang naging bago ang kamay niya. Tumayo si Tian at sinimulang sirain ang mga pader na bato gamit ang kanyang mga kamay. Matapos suntukin ang pader saglit, tumingin si Tian sa kanyang mga kamay at napansin niyang wala siyang anumang sugat. Habang nakatingin sa kanyang kamay, napagtanto ni Tian na karamihan sa mga talento na mayroon siya ay mga support type talent. Alam ni Tian na kailangan niyang kopyahin ang mga attack type talent, kung gusto niyang labanan ang mas malalakas na mga tao sa hinaharap. Pagkaraan ng ilang sandali ay napagtanto ni Tian na oras na para umuwi siya. Sa sumunod na eksena, makikita si Hio na ginugupit ang buhok ni Tian. Si Tian ay nagbabasa ng kanyang monster book upang makahanap ng susunod na talento na gusto niyang kopyahin. Habang ginugupit ang buhok ni Tian, tinawag ni Hio ang kanyang kapatid na isang kakilakilabot na tao para sa pag-iwan sa kanya ng mag-isa sa loob ng 4 na buwan. Hindi siya makapaniwala na hindi sinabi sa kanya ng kanyang kapatid ang kanyang mga plano. Humingi ng tawad si Tian sa kanyang kapatid na babae, at hiniling na patawarin siya. Pagkatapos ng paggupit ni Hio sa kanyang buhok, nakita ni Tian ang isang kakaibang halimaw sa kanyang libro. Ang halimaw na ito ay tinatawag na isang mighty ant. Ito ay isang mababang antas na halimaw, na dalubhasa sa pakikipaglaban at kadalasang gumagalaw sa mga koloni. Kahit na ang isang great martial warrior ay magkakaroon ng problema sa pakikipaglaban sa mga langgam na ito. Nang may ngiti sa labi, napagtanto ni Tian na natagpuan na niya ang halimaw na hinahanap niya. Lumipat ang eksena, at makikita si Tian na pumasok sa martial pavilion. Pumunta si Tian sa counter para kausapin si Xiaoyu. Nagulat si Xiaoyu nang makita si Tian at tinanong kung ano ang gusto niya. Pinigyan ni Tian si Xiaoyu ng isang papel na naglalaman ng larawan ng Mighty Ant. Sinabi niya sa kanya na gusto niya ang isang kumpletong katawan ng isang Mighty Ant. Napangiti si Xiaoyu nang makita ang larawan, ipinagpalagay niya na gusto yata ni Tian na ibabad ang katawan ng Mighty Ant sa alak. Tinanong niya si Tian kung gusto ba niyang gamitin ang Mighty Ant para buhayin ang katawan nito sa alak. Natarante si Tian nang marinig niya ito. Iniisip niya na mukhang may sakit palagi si Xiaoyu sa kanya. Sinabi ni Xiaoyu kay Tian na wala silang katawan ng Mighty Ant, pero alam niya kung saan ito makakakuha. Nakiusap si Tian kay Xiaoyu na sabihin sa kanya ang lugar. Sinabi ni Xiaoyu kay Tian na ang Linhai Base at ang isang mid-size na base, ay gumagawa ng isang komersyal na ruta para sa kalakalan. Mayroong maraming mga halimaw sa pagitan ng dalawang base, kasama na rito ang mga Mighty Ant. Nagtanong si Tian kay Xiaoyu kung ang mid-size na base ay ang Iron Fang Base. Sigurado si Tian na iyon ang Iron Fang Base dahil ito ang tanging base na malapit sa Linhai Base. Sinabi ni Xiaoyu kay Tian na tama siya, ito ay ang Iron Fang Base, na 100 kilometro ang layo mula sa Linhai Base.
Sinabi ni Tian kay Xiaoyu na may namatay sa pamilyang mo nung nakaraan, at pinaghihinalaan ng pamilyang mo ang Iron Fang Base. Sinabi ni Xiaoyu kay Tian na ginawa na ng pamilyang mo ang kanilang mga pagsisiyasat. Sinabi niya sa kanya na ang Iron Fang Base ay nakatulong sa pamilyang mo sa pagitan ng kanilang hindi pagkakaunawaan, habang nagsisiyasat sila sa isang bagay. Sinabi ni Xiaoyu kay Tian na ang Iron Fang Base ay nakipagkasundo lamang sa Linhai Base, dahil sa tulong ng pamilyang mo. Nagulat si Tian nang marinig ito, naniniwala siya na may balak ang pamilyang mo. Habang nag-iisip si Tian, naglabas si Xiaoyu ng tiket at iniabot kay Tian. Tinanong siya ni Tian kung para saan ang tiket. Sinabi ni Xiaoyu kay Tian na ang tiket ay isang token na magpapahintulot na makalahok sa event ng Pangangaso. Ibinunyag niya kay Tian na ang tiket ay para talaga sa kanyang young master. Sinabi niya sa kanya na hindi sila maaaring lumahok sa isang kaganapan na inorganized ng isang mid-sized base. Na may ngiti sa kanyang mukha, sinabi ni Xiaoyu kay Tian na ang dalawang base ay nagpaplanong mag-hire ng mga martial warriors, upang manghuli ng mga halimaw sa ruta ng komersyal na kalakalan. Sinabi niya kay Tian na makakakuha siya ng isang mighty ant, kung sasali siya sa event. Ang tiket na ibinigay kay Tian ay may nakasulat na apelyido na Lin. Ang pamilyang Lin ay ang mga absolute leader ng Linhai Base, kahit ang pamilyang mo ay maiuugnay bilang mga katulong lamang nila. Nasa sabik si Tian na makita kung gaano kalaki ang event. Sa sumunod na eksena, makikita ang mga taong nagkukumpulan sa isang plaza. At nagulat si Tian nang makitang ang pamilyang Lin ay nakapagtipo ng daan-daang martial artist ng sabay-sabay. Dala-dala ni Tian ang isang bag na naglalaman ng mga gamit at kanyang sandata, nakasuot ng pulang jacket para maiwasang makakuha ng atensyon. Habang tinitingnan ng ibang mga martial artist sa lugar, napagtanto ni Tian na kailangan niyang ipagpatuloy ito ng may pag-iingat. Habang naglilibot si Tian, may tatlong lalaki na pumunta sa stage. Sa tatlong lalaki dito, ang isang lalaki ay binati ang mga martial artist para sa beast removal operation na ito. Ang lalaking ito ay si Lin Ming, ang kasalukuyang leader ng pamilyang Lin. Siya ay isang elite martial warrior, na nasa abot na ng tuktok ng kanyang realm. Ang dalawa pang lalaking nakatayo sa tabi ni Ming, ay sina Jiang Qing at Amoan. Napangiti si Tian nang makita ang dalawang lalaki, masaya siyang makitang muli ang pamilyang mo. Sinabi ni Ming sa mga martial artist sa plaza na ang Linhai Base ay napakaliit, at dahil dito, wala silang sapat na resources upang matugunan ang mga pangangailangan ng lahat sa pagko-cultivate. Sinabi niya sa mga martial artist na ang pakikipagtulungan sa isang mid-sized base, ay magbibigay sa kanila ng maraming hindi kapani-paniwalang benepisyo. Sinabi niya sa kanila na ang operasyon na ito ay napakahalaga. Siyempre, alam ni Ming na ang pakikipaglaban sa mga halimaw ay lubhang mapanganib. Na may ngiti sa kanyang mukha, sinabi ni Ming sa mga martial artist na ang mga premyo para sa operasyon na ito ay higit na mas maganda kaysa sa mga nakaraang mga hunting operation. Nagsimulang magsaya ang mga martial artist nang marinig nila ito, at pinuri ang pamilyang Lin. Sa mga martial artist na nagpupuri, may napansin si Tian na kakaiba. Napansin niyang kasama rin pala dito si Kapitan Gale Wolf. Napangiti si Tian nang makita niya si Gale Wolf. Iniisip niya kung naaalala pa ba siya ni Gale Wolf. Ipinatong ni Ming ang kanyang kamay sa kanyang dibdib, at tiniyak sa mga martial artist na ang anumang nakuha nila sa operasyon ay pag-aari na nila. Nagsimula na namang maghiyawan ang mga martial artist nang marinig nila ito. Sinabi ni Ming sa mga martial artist na may isa pa siyang regalo para sa kanila. Sinabi niya sa kanila na lahat ng nasa martial warrior realm, ay makakatanggap ng 20 bote ng mid-tier na Monster Blood at 2 milyong yuan. Sinabi niya sa kanila na ang Elite Martial Warriors rin ay makakatanggap ng 3 bote ng high-tier na Monster Blood at 10 milyong yuan. Hiniling niya sa mga martial artist na magparehistro at sumali sa hunting operation. Nabaliw ang mga martial artist nang marinig ang mga benepisyo, at pinuri nila ang pamilyang Lin. Agad naman silang pumila. Sa harap ng pila ay may isang malaking bato. Sinabi ng assistant sa mga martial artist, na kailangan nilang ilagay ang kanilang kamay sa assessment rock para masuri nito ang kanilang lakas. Lumapit ang isang lalaki sa bato at inilagay ang kanyang kamay dito. Tumugon ang bato sa lalaki at siya ay isang mid-tier na martial apprentice.
Matapos suriin ang lakas ng lalaki, maraming martial artist din ang nagpasuri. Habang nakapila, napagtanto ni Tian na tama si Yuleng. Naniniwala siya na isang hanggal na magtrabaho para sa sinumang makapangyarihang pamilya, lalo na sa pamilyang mo. Alam ni Tian na makakakuha siya ng hindi kapani-paniwalang atensyon, kung malalaman ng mga tao na siya ay isang elite martial warrior. Alam niyang natutukoy ng bato ang ranggo ng mga tao batay sa kanilang kapangyarihan. Naniniwala siya na ang bato ay magpapakita ng mas mababang kapangyarihan, kung gagamit siya ng kaunting lakas. Nang si Tian na ang sumunod, ipinatong niya ang kamay niya sa bato. Nang ilapat ni Tian ang kanyang kamay sa bato, kinontrol niya ang kanyang enerhiya. Inaasahan ni Tian na irerango siya ng bato bilang isang late stage na martial warrior. Nang maramdaman ng bato ang lakas ni Tian, ipinakita ng bato na si Tian ay isang late stage na martial warrior. Nagulat si Amoan na makita si Tian na isang late stage na martial warrior. Laking gulat ng ibang martial artist nang makita ang realm ni Tian. Hindi sila makapaniwala na ang isang napakabata ay maaaring maging napakalakas. Naniniwala sila na si Tian ay isang henyo mula sa isang makapangyarihang pamilya. Nagulat ang mga martial artist sa realm ng cultivation talent ni Tian. Nagulat si Tian nang makita kung ano ang ugali ng mga martial artist. Hindi siya makapaniwala na lahat ay humanga, kahit na konting bahagi lamang ng kanyang lakas ang kanyang ipinakita. Naiinis siya nang makitang nakuha pa rin niya ang atensyon na ayaw niya. Nakalimutan ni Tian na hindi talaga normal para sa mga taong kasing edad niya na umabot sa ganitong yugto. Napatingin din si Gale Wolf at ang kanyang team kay Tian na may pagtataka. Naniniwala si Captain Gale Wolf na ang mga henyo ay natutuklasan habang sila ay bata pa. Sinabi niya sa kanyang team na si Tian ay isang late stage na martial warrior sa kanyang batang edad. Sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga kasamahan sa team, na ang lahat sa team ay mga mid-stage na martial warrior lamang. Hiniling ng isa pang miyembro ng team si Gale Wolf na anyayahan si Tian sa kanilang team, dahil kailangan nila ng isa pang miyembro. Napangiti si Gale Wolf nang marinig ito. Sinabi niya sa kanyang teammate na si Tian ay isang late stage na martial warrior, at gusto siya ng lahat na makasama. Sinabi niya sa kanyang teammate na mukhang hindi sila pipiliin ni Tian. Kaagad pagkatapos sabihin ito ni Gale Wolf, sinabi sa kanya ng kanyang teammate na papunta sa kanila si Tian. Lumapit si Tian kay Captain Gale Wolf na may ngiti sa labi. Sinabi niya sa kanya na matagal na silang hindi nagkita. Naalala tuloy ni Gale Wolf ang mukha ni Tian. Naalala niya si Tian bilang martial apprentice na nagligtas sa isang batang babae noong isang taon. Hindi makapaniwala si Gale Wolf na naging late stage na martial warrior si Tian ng isang taon. Sinabi ni Tian kay Gale Wolf na siya ay maswerte lamang. Tinanong niya si Gale Wolf kung maaari siyang sumali sa kanyang team. Agad namang tinanggap ni Gale Wolf ang hiling ni Tian, at sinabi sa kanya na welcome siya na sumali sa kanyang team. Hiniling ni Tian kay Gale Wolf na pangalagaan siya. Hiniling ni Gale Wolf kay Tian na magtrabaho ng husto. Ang archer, na isang babae, ay nagsabi kay Tian na nakakapanatag na magkaroon ng isang late stage na martial warrior sa team. Nakaramdam ng awkward si Tian nang marinig niya ito. Ang eksena ay nagbago, at makikita ang team nila Gale Wolf sa abandonadong lugar. Ang lugar na ito ay ang nakatalaga sa kanila. Ayon sa mapa na ibinigay sa kanila, mayroon lamang mga mahihinang halimaw sa lugar. Hiniling ni Gale Wolf sa kanyang team na mag-ingat at unahin ang kanilang kaligtasan kaysa sa anumang bagay. Pinalaan niya ang mga ito na huwag basta-basta umatake. Habang si Gale Wolf ay nakikipag-usap sa kanyang mga kasamahan sa team, ang mga halimaw ay tumatakbo patungo sa kanila. Naramdaman ni Tian ang presensya ng mga halimaw. Sinabi niya kay Gale Wolf na may darating na mga halimaw, sa hindi kapani-paniwalang bilis. Bago pa makapag-react si Gale Wolf at ang kanyang mga kasamahan, 5 lobo na halimaw ang nakapalibot sa kanila. Hiniling ni Gale Wolf sa kanyang mga kasamahan na huwag magpanik, na sinasabing ang mga halimaw na ito ay pampaganya. Sinabi niya sa kanyang mga kasamahan sa team na siya na ang bahala sa harap, at hiniling kay Tian na bantayan ang likod, kasama ang iba pang miyembro na magbibigay ng suporta kung kinakailangan. Inilabas ni Tian ang kanyang espada at hiniling kay Gale Wolf na ipagkatiwala sa kanya ang likuran. Matapos titigan ng mga halimaw sa mata, hiniling ni Gale Wolf kay Tian na simulan na ang laban.
Nakinig si Tian sa utos ni Gale Wolf at tumakbo para salakayin ang mga halimaw. Nagtakbuhan din ang mga halimaw patungo kay Tian. Pinatay ni Tian ang isa sa mga halimaw gamit ang kanyang espada at naghanda kaagad para sa isa. Nang makalapit sa kanya ang pangalawang halimaw, sinubukan siya nitong kagatin. Ginamit ni Tian ang kanyang binti para sipain ang halimaw. Lumipad ang halimaw at sinubukang bumangon at makabawi sa lakas niya. Sa kasamaang palad, inilapit ni Tian ang distansya sa pagitan nila at sinaksak ito. Matapos patayin ni Tian ang mga halimaw, pumalakpak si Gale Wolf para sa kanya at sinabi kay Tian na siya ay kahanga-hanga. Itinuro ni Gale Wolf ang mga halimaw na napatay niya, at sinabi kay Tian na medyo mabagal siya. Napangiti si Tian nang marinig niya ito, ang tanging dahilan kung bakit niya pinatay lamang ang dalawang halimaw, ay dahil ayaw niyang ipakita ang kanyang buong lakas. Pinuri ng archer si Tian sa kanyang mga galaw, at sinabi sa kanya na mas nagugustuhan siya nito. Sinabi ng isang kasamahan sa team ni Gale Wolf na huminto sa pag-arte. Sinabi sa kanyang kapitan na si Tian ay lubos na kahanga-hanga na nagagawa ang mga bagay na iyon sa murang edad. Sinigawan ni Gale Wolf ang kanyang teammate na nagsasabing gusto niya lamang tamasahin ang kaluwalhatian saglit. Humingi ng paumanhin ang teammate ni Gale Wolf. Nagulat si Tian nang makita kung ano ang attitude ng team. Habang tinitingnan ang mga bangkay ng mga halimaw, isang miyembro ng team ang nagsabi sa kanila na ang mga lobo ay magkakaroon ng mas magandang pagkakataon laban sa kanila, kung sila ay nasa lambak. Hindi maintindihan ng lalaki kung bakit sumugod ang mga lobo para salakayin sila dito. Sinabi ni Tian sa lalaki na ang mga lobo ay napilitang sumalakay. Hindi naintindihan ng lalaki ang sinasabi ni Tian. Sa isang seryosong tingin sa kanyang mukha, sinabi ni Gale Wolf sa kanyang teammate na mayroong mas malalakas na halimaw sa lugar na ito, na pinipilit na patakbuhin at gumawa ng gulo sa mga lobo. Natakot ang lalaki nang marinig ito, sa paniniwalang hindi sila makakaligtas sa lugar na ito. Ang isa pang kasamahan sa team ay inilagay ang kanyang kamay sa balikat ng lalaki at hiniling sa kanya na huwag mag-alala, na nagpapaalala sa kanya na mayroon silang 2 late-stage na martial warriors at 3 mid-stage martial warriors. Para pakalmayan ang kanyang teammate, naglabas si Gale Wolf ng walkie-talkie. Nagulat ang lalaki nang makita ito, na pagtantong pag-aari iyon ng pamilyang Lin. Sinabi ni Gale Wolf sa kanyang mga kasamahan sa team na ibinigay ito ng pamilyang Lin sa bawat kapitan, at magagamit niya ito upang tumawag ng suporta kapag sila ay nasa panganib. Na may ngiti sa kanyang mukha, sinabi ni Gale Wolf sa kanyang mga kasamahan sa team na maaari silang mag-all out ng walang takot. Gumaan ang loob ng teammate ni Gale Wolf nang marinig niya ito. Nagpatuloy ang grupo sa kanilang paglalakbay. Pagkaraan ng ilang sandali, naramdaman ni Gale Wolf ang presensya ng isang halimaw sa lugar. Mabilis niyang hiniling sa kanyang mga kasamahan na huminto. Napagtanto ni Tian na ang halimaw ay nasa isang gusali, at sinabi kay Gale Wolf na tumangala. Nang tumangala ang team, nakita nila ang isang malaking halimaw na nakatingin sa kanila mula sa isang gusali. Ayon sa status window na nakita ni Tian, ang halimaw na ito ay isang fire-breathing lizard na may mababang antas ng talento sa apoy. Habang ang grupo ay nakatingin sa halimaw, ang butiki ay nag-iipon ng enerhiya sa bibig nito. Agad na napagtanto ni Tian na gagamitin ng halimaw ang fire-breathing. Inilunsad ng halimaw ang pag-atake nito sa team, at nagawang maiwasan ng grupo ang pag-atake. Ang halimaw ay tumalon pababa mula sa gusali at tumayo sa harap ng team. Inilabas ng mga kasamahan ni Gale Wolf ang kanilang mga armas, at hiniling kay Gale Wolf na ibigay sa kanila ang halimaw. Masasabi ni Gale Wolf na ang butiki ay isang mababang antas na halimaw dahil sa aura nito. Hiniling niya sa kanyang mga kasamahan na mag-ingat sa fire-breathing nito. Matapos marinig ang sinabi ng kanilang kapitan, sumugod na ang mga miyembro para atakihin ang butiki. Nag-alala si Tian nang makita niya ito. Tinanong niya si Gale Wolf kung magiging okay ba ang kanyang mga kasamahan. Sinabi ni Gale Wolf kay Tian na ang butiki ay isang mababang antas lamang ng halimaw, at hiniling sa kanya na huwag mag-alala sa kanyang mga kasamahan sa team. Pagkaraan ng ilang sandali, makikita na ang mga kasamahan ni Gale Wolf ay tinalo ang halimaw. Pinati sila ni Gale Wolf sa kanilang tagumpay. Sinabi ng archer kay Gale Wolf na natalo lang nila ang butiki dahil may angking kakayahan ang kanyang mga teammate. Sinabi sa kanya ng isang lalaki na hawak ng archer,
na hindi sila mananalo kung hindi niya ginulo ang butiki gamit ang kanyang mga palaso. Sinabi ng isa pang lalaki na ang isang mababang antas na halimaw, ay masyadong mahina at madali para sa kanila na patayin ito. Sinabi niya kay Gale Wolf na hindi siya authorized na makipaglaban pa ulit sa ilang mga halimaw. Kaagad pagkatapos niyang sabihin ito, may naglunsad ng pag-atake sa kanya. Bago pa siya matamaan ng pag-atake, hinawakan ni Tian ang kanyang binti at hinugot siya. Nagulat si Gale Wolf nang makitang marami pang halimaw sa lugar. Napagtanto niya na ang mga halimaw ay mga fire-breathing lizard pa rin. Dahil sa pag-ataking iyon, pinandilatan ni Tian ang mga halimaw. Nagulat siya nang makita ang kanilang bilang. Takot na takot ang lalaking muntik nang atakihin nang makakita pa ng mga halimaw. Hindi siya makapaniwala na may 3 pang fire lizard. Kinuha ni Gale Wolf ang kanyang walkie-talkie at sinubukang tawagan ang mga team malapit sa Zone C para sa backup, pero sa kasamaang palad, walang sumasagot. Nainis si Gale Wolf nang masaksihan ito. Hindi siya makapaniwala na hindi siya pinansin ng mga martial artist. Sinabi ng isa sa mga miyembro ng team kay Gale Wolf, na labis nilang pinagkatiwalaan ang pamilyang Lin. Sinabi niya sa kanyang kapitan na walang pakialam ang pamilyang Lin sa kanilang buhay. Tinawag ni Gale Wolf na mga bastard ang pamilyang Lin. Napagtanto niya na ang base ng Lin Hai ay bulok na sa pamumuno. Ginamit niya ang kamay niya para durugan ang walang kwentang walkie-talkie. Inilabas ni Gale Wolf ang kanyang espada at hiniling sa kanyang team na tumakas. Sinabi niya sa kanila na pipigilan niya ang mga halimaw. Nagulat ang kasamahan ni Gale Wolf nang marinig ito. Pinaalalahanan niya ang kanyang kapitan na siya ay kanyang kapatid, at sinabi kay Gale Wolf na dapat din siyang umalis. Lumingon si Gale Wolf at pinandilatan ang kanyang mga kasamahan, hinihiling sa kanila na sundin ang kanyang utos. Laking gulat ng mga kasamahan niya nang makita ang kanyang inasal. Mabilis na tumakbo ang isang teammate na natatakot. Habang tumatakbo siya, tinawag niya na mga baliw ang mga ito, para sa paghihintay at sinabi sa kanila na sila ay mamamatay. Nagulat ang ibang miyembro ng team nang makita ito. Nainis ang isang lalaki sa team nang makitang tumatakbo ang bagong recruit nila. Sinabi niya kay Gale Wolf na ang mga bagong recruit ay palaging hindi mapagkakatiwalaan, at sinabing papatayin niya ang hanggal na iyon kapag sila'y nakaligtas. Ipinatong ni Gale Wolf ang kanyang kamay sa balikat ni Tian, at hiniling na tumakas siya. Naniniwala siya na isang kahihiyan para sa isang taong kasing talino ni Tian, ang mamatay sa ganitong lugar. Hiniling niya na tumakas si Tian kasama ang kanyang mga kasamahan. Hiniling ng isa pang lalaki na tumakas na si Tian at sinabing bago pa lang siya sa kanilang team, kaya hindi na niya kailangang magsakripisyo para sa kanyang sarili. Hiniling ng Archer kay Tian na huwag sayangin ang kanyang magandang kinabukasan. Napangiti si Tian nang makitang nag-aalala ang buong team. Sinabi niya sa kanila na tatakbo siya, pero tatakbo lamang siya sa harap. Kaagad pagkatapos sabihin ito ni Tian, lumakas siya patungo sa mga halimaw, at nagpakawala ng kanyang enerhiya. Nagulat si Gale Wolf nang makita ito, at hindi makapaniwala na si Tian ay may aura ng isang elite martial warrior. Napagtanto niyang nagtatago ng lakas si Tian. Hindi makapaniwala ang ibang teammates sa kanilang nakikita nang makalapit si Tian sa mga halimaw. Isa sa mga halimaw ang naglunsad ng bowl ang apoy kay Tian. Ginamit ni Tian ang kanyang espada para hiwain ang bowl ang apoy sa dalawa. Ayaw niyang ihayag ang kanyang tunay na lakas, ngunit ang team ni Gale Wolf ay malalagas kung hindi niya ito gagawin. Alam ni Tian na madaling makakatakas ang team Gale Wolf gamit ang kanyang lakas, pero nagpasya siyang manatili at lumaban. Tumalon si Tian at sumugod para salakayin ang isang lizard. Ibinuka ng fire lizard ang kanyang bibig at susubukang kagatin si Tian. Iniwasan ni Tian ang bibig nito at ginamit ang kanyang espada para pugutan ng ulo ang butiki. Pinalibutan agad ng 2 pang lizard si Tian. At pinatay kaagad ang isa sa kanila. Sa pakikipaglaban ni Tian sa mga halimaw, napagtanto niya na siya ay magiging isang kakilakilabot na tao kung hindi niya tinulungan si Gale Wolf at ang kanyang team. Iniisip ni Tian na wala siyang pagkakaiba sa pamilyang Mo kung magkagayon. Ayaw niyang maging isang malupit na tao, na walang pagpapahalaga sa buhay. Nagpa siya ang 2 lizard na atakihin si Tian gamit ang kanilang fireball. Habang papalapit sa kanya ang mga bowl ang apoy, ginamit ni Tian ang kanyang espada upang hatiin ang isang gusali sa kalahati.
Bumagsak ang gusali at natulungan siyang maharangan ang kanilang pag-atake. Hindi naman nag-aalala si Tian sa katotohanang ibinunyag niya ang kanyang tunay na lakas. Naniniwala siya na hindi siya dadalhin ni Kapitan Gale Wolf sa gulo. Namangha ang Archer sa lakas ni Tian. Hindi siya makapaniwala na ang isang elite martial warrior ay napakalakas. Matapos harangan ang pag-atake, mabilis na inilapit ni Tian ang kanyang distansya sa mga lizard. Nang makalapit siya sa mga lizard, gumamit siya ng teknik na tinatawag na Shadow Blade para atakehin sila. Ang pag-atake ay nagdulot ng daan-daang hiwa sa katawan ng mga fire lizard. Napahiyaw sa sakit ang mga butiki nang matanggap nila ang mga slash. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga butiki ay bumagsak sa lupa at namatay. Nagulat si Gale Wolf nang makita ang nangyari. Napagtanto niya na sapat na ang lakas ni Tian para mapabilang sa mga top warrior ng Lin High Base. Hindi makapaniwala si Gale Wolf na ang isang napakabata ay maaaring magkaroon ng ganitong lakas. Ang bagong recruit na tumakas sa lugar ay inatake ng mga lobo. At sumigaw ito ng tulong. Narinig ng lalaki sa team ang pagsigaw ng bagong recruit. Sinabi niya kay Gale Wolf na nasa panganib ang newcomer. Hiniling ni Gale Wolf sa kanyang teammate na huwag itong pansinin. Sinabi niya sa kanyang teammate na ang bagong dating ay hanggal, upang isipin na makakatakas siya sa lugar ng mag-isa. Kinuha ni Tian ang kanyang bag at sinabi kay Gale Wolf na malinis na ang daan. Sinabi niya kay Gale Wolf na plano niyang magpatuloy, na may nakakatakot na aura na nakapalibot sa kanya. Tinanong ni Tian si Gale Wolf kung titigil ba siya rito o kung magpapatuloy ba siya sa paglalakbay. Nagulat si Gale Wolf at ang kanyang mga kasamahan nang makita ang aura sa paligid ni Tian. Sinabi ni Gale Wolf kay Tian na ang kanyang team ay palaging magkakasama anuman ang mangyari. Napangiti si Tian nang marinig ito.